Nasa opisina si Darren kasama ang kaibigan niyang si Ezekiel. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Micaela. Ayos lang yun, bro. Maganda naman si Micaela at gwapo ka. Perfect match. Pananokso ni Ezekiel sa kanya. Wala akong pakialam kung maganda siya. Kaibigan lang ang turing ni Darren kay Micaela. Masyado kasi nitong pinagsisiksikan ng sarili at nakabababa ito ng dignidad para sa isang babae. Ibigay mo na lang sa akin kung ayaw mo. Natatawang tura ni Ezekiel. Sabay silang tumingin sa pintuan nang may kumatok. Baka ang bagong personal assistant ko na yan. Ay, lagi ka na lang nagpapalit ng PA. Tumayo si Ezekiel at nagtungo sa pintuan. Binuklat naman ni Darren ang kabilang pahina ng magazine. Nagangat pa siya ng tingin sa pintuan nang umalingaw ang boses ni Ezekiel habang kausap ang bagong dating. Umiiling-iling niyang ibinalik sa magazine ang mga mata. Kahit kailan, babaero talaga ang kaibigan niyang ito. Good morning, sir. Ako po si Diana Perez, ang bagong hired na personal assistant. Magiliw na pagpapakilala ng babae. Nag-angat din ang tingin si Darren sa babae at nagulat siya nang makita ito. Maging ang babae makikitaan ng pagkagulat. Para siyang nanigas habang nakatitig kay Diana. Ngunit agad siyang nakabawi at tulirong nag-iwas ng tingin. Ikaw ba talagang bago kong PA? Yes, sir. Hey bro, ba't mukha kang kinakabahan? Natatawang tanong ni Ezekiel. Hindi sumagot si Darren, bagkus ay dinampot niya ang telepono at pumindot ng numero. Secretary Jane, dalhin mo nga rito ang resume nitong bago kong PA. Yes, right now. Thank you. Dito muna ako bro, dahil may magandang babae. Nakangiting sabi ni Ezekiel. Manahimik ka Ezekiel, umalis ka na nga muna. Wow, tsalak, saalis na. Tumatawang sabi ng kaibigan dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang mood. Nang makalabas si Ezekiel, bumaling ang paningin ni Darren sa babae na ngayon ay nakatungo, halatang natatakot at kinakabahan. Bumuntong hininga siya bago itinukod ang dalawang siko sa mesa at ipinatong ang noo sa mga kamay. What a small world. Kailanman, hindi niya hinihiling na dumating ang araw na ito, na magtagpo muli ang kanilang mga landas. May kumatok sa pinto at bumukas iyon. Pumasok ang isang babae na may bitbit na puting folder. Inabot iyon sa kanya at kaagad lumabas ang babae. Saglit niyang tinapunan ng tingin si Diana bago binuklat ang folder at binasa ang impormasyon sa pagkatao nito. May ilan akong katanungan. Okay po, sir. Do you know me? Darren Smith po. I mean, nakita mo na ba ako nun? Hindi agad nakasagot ang babae at tila nag-iisip ito. Nakita ko na po kayo isang beses dati. Napalunok ng laway si Darren sa sinabi ni Diana. Naalala mo ang gabing yon? Opo, sir. Natatandaan niyo rin po pala. Napapikit si Darren at nahilamos niya ang palad sa mukha. I thought you were drunk that night. Ha? Hindi po ako lasing ng gabing yun, sir. What? Niloloko mo ba ako? Napatayo si Darren sa pagkagulat at bahagyang tumaas ang boses niya na nagbigay ng takot sa babae. Nagpanggap ka lang pala? Hindi po, sir. Akala ko po kasi naalala niyo rin po ron sa waiting shed na sinulungan ko dahil umuulan. Doon ko po kayo nakita. Naningkit ang mga mata ni Darren sa sinabi ni Diana. Inaalala niyang nangyari nung sandaling yon bago siya nagpunta sa bar. Yun ang araw na pilit siyang ipinagkasundo ng nanay niya na maikasal kay Micaela. Wala siyang choice dahil na-set up na siya. Naroon lahat ng mga board members at kaibigan ng ama mula sa malalaking kumpanya. Kaya napilitan siyang sumang-ayon sa inanunsyo ng ina sa harap ng maraming tao. Nung araw na yon, umalis siya sa ginawang pagsasalo at lutang na naglakad sa kung saan. Inabot siya ng ulan, kaya sumilong siya sa isang waiting shed habang malalim ang iniisip. Ngayon niya lang naalala yung babae na huling sumilong. Hindi niya binigyan pansin ng sandaling yon, bunga ng malalim na pag-iisip. What else? Yun lang pang naalala ko. Nakahinga ng maluwag si Darren at muling umupo. Okay, I'm relieved. Pwede ka na magsimula. Ikuha mo na ako ng juice. Gusto niyang uminom ng malamig dahil kanina pa siyang pinagpapawisan kahit na may aircon. Nagtungo sa mini kitchen si Diana at kumuha ng juice mula sa ref. Eto na, sir. Nilapag ni Diana sa harap ni Darren ang isang baso ng juice. Nasaan ang juice mo? Hindi na po, sir. Ayos lang po ako. Pero isa yan sa rules na dapat mong sundin.
Kung anong iinumin at kakainin ko sa loob ng opisinang to, meron din ang personal assistant ko. Okay po, sir. Bumalik si Diana sa mini kitchen upang kumuha ng kanyang sariling juice. Busog naman siya ngunit hindi pwedeng tumanggi. Ang weird niya, bulong ni Diana sa sarili. Pakisign up ang email na to dyan sa laptop mo. Yan ang gagamitin mong email starting today. Kinuha ni Diana ang inabot na papel ni Darren. Nang basahin ang nakasulat ay kumunot ang noon niya. Nakasulat ang magiging email niya sa katagang clumsy woman. Nilingon niya si Darren ngunit busy ang boss sa ginagawa. Hindi niya rin magawang magreklamo kaya napilitan siyang gawin ang ipinapagawa nito. Nang masign in ang email ay agad siyang nakatanggap ng email mula sa isang handsome Darren na ikinakunot muli ng kanyang noo. Hindi lang siya cold, bully pa. May sinabi ka? Nagulat si Diana sa biglaang pagsulpot ng lalaki sa harap niya mismo. Nabato siya sa kinauupuan habang nanlalaki ang mga mata. Sir, tama bang dinig ko? You're calling me bully? Kumurap-kurap ang mga mata ni Diana bago nakasagot. Hindi po, sir. Ang sabi ko po ay talagang gwapo po kayo. Nauutal na pangatwiran ni Diana na halos maihina siya sa takot. Oh, I see. Thanks. Basahin mo mga rules at tandaan mo. Wala kang dapat makalimutan kahit isa dyan. Yes, sir. Mariin na pumikit si Diana dahil sa katangahan niya. Hindi na talaga siya magsasalita pa ng mag-isa sa loob ng opisinang yon. Delikado at baka mahuli pa siya. Binuksan niyang email at binasa ang 10 golden rules na inilapag ng boss. Napangiwi siya nang mabasang isang cellphone sa ipinagbabawal gamitin sa loob habang nasa trabaho. Tahimik niyang kinuha ang cellphone at inilagay sa silent mode upang walang tunog kapag may tatawag. Maayos ang trabaho ni Diana sa loob ng 2 linggo, pamilyar na sa kanyang mga lugar na pinupuntahan. May kumatok sa pinto, kaya tumayo siya at binuksan ito. Pakiabot nito kay sir, salamat. Saad ng secretary. Matigas at makapalang laman ng sobre. Para daw sa iyo, sir. Nag-angat ng tingin si Darren bago bumaling sa hawak niyang sobre. Kanino galing? Walang nakalagay na pangalan, sir. Pakibuksan mo na lang. Pinunit ni Diana ang parteng dulo ng sobre upang mabuksan ito saka hinila ang laman. Mga pictures po ang laman. Kaagad niyang iniabot kay Darren ang hawak sabay lihis ng tingin. Tumayo si Darren at kaagad kinuha ang mga litrato. Isa-isang tiningnan at hindi ito nagustuhan ang nakita. Kinuyumos niyang mga yon at pabatong itinapon sa trash can. Larawan ito ng isang magandang babae na halos maghubad na. Wala na talagang hiyang babaeng yun. Ayun na naman ang takot na namuo sa dibdib ni Diana. Dahan-dahan siyang humakbang paatras at bumalik sa mesa niya. Tahimik niyang binabantayan ang mga galaw ng lalaki habang may kinakausap ito sa telepono. Sumunod ka sa akin. Naunang naglakad palabas si Darren kaya aligagang sumunod si Diana. Gusto niya sanang magtanong kung saan sila pupunta, ngunit mas pinili na lang manahimik. Siya ang bagong PA ni sir, sabi ng isang babae. Good luck talaga sa kanya, sabi pa ng isa. Pasakay sila sa elevator at naglalabasan ang mga taong naunang sumakay. Hindi na nagtaka si Diana, sobra ba namang istrikto nitong boss niya. Pagkarating sa parking area, sumakay si Darren sa driver's seat. Aligagang umikot si Diana at bubuksan sana ang back door, ngunit ayaw nitong bumukas. Bumukas ang bintana ng front seat at sinenyasan siyang sumakay roon. Saan tayo pupunta, sir? Hindi sumagot si Darren at tutok lang sa pagmamaneho kaya tumahimik na lang si Diana. Ilang minuto lang, nakarating sila sa harap ng isang photo studio at sa tabi nun ay isang butik. Bumaba sila at pumasok sa butik. Doon po tayo, ma'am, sabi ng isang babae at kinumpas nito ang kamay papunta sa isang silid. Nalingon ni Diana si Darren na nakaupo sa sofa at sumenyas lang ito na sumama siya sa babae. Pumasok sila sa dressing room at nagniningning ang mga mata ni Diana nang makita ang mga mamahaling damit. Hanggang sa pangarap lang siya makakapagsuot ng ganitong damit dahil hindi niya naman afford. Try mo ito, ma'am. Inabot ng babae sa kanyang isang stretchable black dress na hanggang tuhod. Bakit? Yan ang utos ni Sir Darren? Sagot ng babae. Sinuot ni Diana ang damit at lumabas ngunit umiling-iling lang si Darren, tanda na hindi nito nagustuhan ng damit. Nakaapat na palit siya, ngunit hindi pa rin ito nagustuhan ng boss kaya bumuntong hininga siya at naupo. Pagod na ako. Last na to. I swear, magugustuhan na to ni Sir. Nakangiting sabi ng babae habang hawak ang floral dress na may magandang design.
Sleeveless na hanggang tuhod na medyo mabukadkad at may designs na bulaklak sa bandang dibdib. Matapos isuot, lumabas si Diana at nagsalubong ang kanilang mga mata ni Darren. Hindi kaagad nakareact ang lalaki at tinignan ng kabuuan. Perfect. Finally, sambit ng babae. Saglit na inayos ang buhok ni Diana bago sila lumabas. Pumasok sila sa studio at sinalubong ng isang photographer. Ready ka na ba? Yes, sir. Giniya sila ng staff papunta sa isang photoshoot. Pumesto si Darren sa upuan na pinaligiran ng magagandang bulaklak at sa likod noon ay pinta ng isang napakagandang tanawin na makikita sa gubat. Isang waterfalls na may mataas na kahoy at mga ibon. Naudlot ang pag-i-imagine ni Diana nang magsalita si Darren. Ano at nakatulala ka riyan? Halika na. Walang ideya si Diana kung ano ang gagawin, kaya lumapit na lang siya kay Darren at nagulat nang hilahin siya nito paupo sa kandungan ng lalaki. Sir, magsisimula na. Kinuha ni Darren ang kanyang braso at inakbay sa batok na ikinailang niya. Huwag kang kabahan. We're just taking pictures. Dagdag ng lalaki at tumingin sa kamera habang si Diana ay nakatitig sa mukha nito. Nice one. Another pose. Sambit ng photographer. Nagulat si Diana nang humarap sa kanya si Darren at hinawakan ang kanyang baba. Ngumiti ka naman ng kaunti. Ngumiti si Darren kaya wala sa sariling napangiti si Diana. Tila ba nasiyahan siyang makita ang ngiti ng lalaki sa unang pagkakataon. Para bang gusto niyang makita palagi ang ganitong ekspresyon ng mukha nito araw-araw. Yun bang hindi siya makakaramdam ng takot tuwing kaharap niya ito? Ngumisi si Darren nang tumitig sa kanya si Diana. Bahagyan ng sinubsob sa leeg nito ang kanyang mukha na nagpahagikik sa babae. Nagpalit siya ng posisyon. Hinapit niya ang bewang ni Diana na ikinagulat nito lalo na't nagkalapit ang kanilang mga labi. Perfect. Isa pa. Make it intense. Sabi ng photographer. Close your eyes. Pumikit si Diana at hinalikan siya nito sa labi. Wait a second. Bulong niya sa babae. Hindi na ito big deal sa kanya, lalo't natikman na niya noon ang mga halik ni Diana. That's great. Bulalas ng photographer. Tapos na. Salamat sa tulong mo. Tumayo si Darren habang inalalayang makatayo si Diana. Saglit niyang kinausap ang photographer bago lumabas, habang si Diana bumalik sa butik upang magbihis. Habang nasa biyahe, pasipat niyang tiningnan si Diana. Tahimik lang itong nakatingin sa binata. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Sorry sa ginawa ko kanina. Personal intention ko yon. Pasensya kung nadadamay ka. Bahagyang ngumiti si Diana. Ayos lang, sir. Pagbalik sa opisina, binigyan siya ng mga papel ni Diana upang mabisi ito. Napapansin niya kasi na distracted ito sa nangyari kanina. Maganda ang pagkakakuha ng mga litrato na ipinasa ng photographer sa email. Napatitig si Darren sa mga yon at saglit na tinapunan ng tingin si Diana na busy sa harap ng laptop. Maya-maya inedit ni Darren ang mga litrato at ginawang blurred ang mukha ni Diana. Saka ipinadala sa isang email na may kasamang caption na "She's my future wife. So, stop dreaming." Umarko ang kaliwa niyang labi matapos iyon. Siguro naman, titigilan mo na ako, Micaela. Isang tanghali ay sa opisina kumain si Darren at Diana. Tikman mo to. Tumango-tango naman si Diana bago kumuha ng beef steak at tinikman. Masarap, sir. Tumungo si Darren at hiniwa ang karne. Parang ikaw. Bulong niya at umangat ang kabilang gilid ng labi. Sir? Nagulat si Darren nang tumingin sa kanya si Diana. Narinig pala nito ang kanyang sinabi, kaya't nag-iisip agad siya ng palusot. Ha? May sinabi ba ako? Meron yata. Huwag mo nang isipin. Kumain ka na lang. Bakit nga ba na isatinig niya ang salitang yon? Dapat sa isip niya lang yon. Matapos ang tanghalian ay pumasok si Darren sa maliit niyang kwarto. Nakasanayan niyang umidlip ng ilang minuto at gumising ng alauna para bumalik sa trabaho. Matapos ang break time, lumabas siya at nakitang nakatulog si Diana sa mesa, kaya't lumapit siya sa kinaroroonan nito. Tinitigan niyang maamong mukha ng babae at hindi niya namalayang ilang minuto na siyang ganoon. Naalimpungatan si Diana at nahuli siyang nakatitig dito. Sir, aligagang umayos ang babae sa pagkaupo at kaagad namang naglihis ng tingin si Darren. It's time to work. Kunwaring tumingin si Darren sa relos bago tumalikod. Huwag mo nang gawin yan sa susunod. Opo, sorry sir. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, naroon pa rin sa harap ng laptop si Diana, kaya inawat na ito ni Darren sa ginagawa.
Wala ka bang balak umuwi, Diana? Isisave ko lang po saglit sir. Nang lumabas si Darren, ay agad namang nakasunod si Diana. Next time, 15 minutes before 5 o'clock, mag-out ka na upang maagang makauwi. Baka malayo ang bahay ninyo. Opo sir. Sumakay sila sa elevator at parehong tahimik. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay biglang tumigil ang elevator at pareho silang tumingala at pinakiramdaman ng paligid. Nasa 20th floor pa lang sila. Maya-may napamuro si Darren nang namatay ang ilaw. Habang si Diana, mahinang tumili. Kinuha ni Darren ang cellphone at tinawagan ng technician ng kumpanya. Hello, Bruno. Anong nangyari? Sir, nagkaroon po ng sira. Kailangan mapalitan ka agad ang kable. Sagot sa kabilang linya. Bilisan nyo dahil na-stuck kami dito. Opo, sir. Sagot naman ni Bruno. Nilingon ni Darren si Diana at tahimik lang ito. Inion yung flashlight ng cellphone upang magsilbing ilaw nila. Kamalasan talaga. Lubat na pala to. Bulalas niya nang mapansing 5% na lang pala ang battery ng cellphone. Sir, takot pa ako sa dilim. Humawak si Diana sa manggas ng coat ni Darren. Huwag kang matakot. 5 tao pa lang naman ang namatay dito dahil sa ganitong insidente. Sir naman, bahaging tumaas ang boses ni Diana, halatang natatakot. Mas sumigpit ang paghawak niya sa damit ni Darren hanggang sa tuluyang kumapit sa braso. Hey, bitiwan mo nga ako. Doon ka sa gilid. Sorry sir. Kaagad namang bumitaw si Diana at umatras. Tiningnan ni Darren ang battery at 2% na lang ang natitira. Nasaan ang cellphone mo? Lowbat din sir. Bakit hindi mo chinarge kanina? Naiwan ko po kasi ang charger sa bahay sir. Ay, sana nagtanong ka, may charger naman doon. Hindi na kinain ang cellphone ni Darren at nag-shutdown na ito. Sir, pahawak naman po. Dalawa lang tayo dito. Paano kung bubukas tong elevator at makita tayo ng ibang tao? Ano sa tingin mo ang iisipin nila? Bumuntong hininga na lang si Diana at hindi na nagsalita pa. Inabot sila ng halos 1 oras pero hindi pa rin bumabalik ang ilaw. Naiinip na si Darren lalo't medyo mainit na hangin na ang kanilang nalalanghap. Kung tatagal pa sila rito ng maraming oras ay posibleng kakapusin na sila ng hininga. Diana? Paulit-ulit niyang tinawag ang babae ngunit hindi ito sumagot. Kinapa niya ang babae kung saan ito nakatayo kanina ngunit wala siyang mahawakan kahit damit man lang. Patuloy siyang nangapat na libot ng kamay niya ang buong pader ng elevator ngunit hindi niya nahawakan ng babae. Napamura siya nang pumasok sa kanyang isip ang masamang pangyayari kung magkataon. Diana? Dumukwag siya sa sahig hanggang sa nahawakan niyang buhok nito. Nakasandal ito sa gilid at wala ng malay. Tinunto niya ang mga pisngi nito at hinawakan. Medyo nanlalamig ang babae. Agad hinubad ni Darren ang coat at kinumot sa katawan ni Diana. Hindi siya nagdalawang isip na bigyan ng hangin ng babae sa pamamagitan ng mouth-to-mouth. Nasa ganun silang posisyon nang biglang bumalik ang ilaw at saglit lang ay naramdaman niya na muling gumana ang elevator. Mariing napapigit si Darren at nagpakawala ng malalim na hininga. Nang tingnan niya si Diana ay sobrang putla na nito. Bumukas ang elevator nang makarating sa basement kaya agad niyang binuhat si Diana at mabilis na naglakad. Sir, sorry po. Alis, nagmamadali ako. Anong nangyari sa kanya? Tanong ng isang babae. Ikaw kayong ma-stuck sa elevator. Sabi naman ng technician. Dinala ni Darren sa ospital si Diana at doon nalaman niya ang kondisyon nito. Kumusta po siya, Doc? May heart condition ng pasyente. Bawal siyang ma-stress at dapat maiwas sa ganong insidente na posibleng magdulot ng heart attack sa kanya. Paliwanag ng doktor. Okay, maraming salamat, Doc. Amoy alcohol at medisina ang naamoy ni Diana. Nagising siya dahil sa ingay ng nag-uusap. Nagdilat siya ng mata at una niyang nakita ay si Darren. Patagilid itong nakatayo malapit sa pintuan kasama si Ezekiel pati na rin ang doktor. Naalala niya ang huling nangyari kanina bago napagtanto kung bakit nasa ospital siya ngayon. Lumabas ang doktor kaya nagpanggap siyang tulog. Totoo nga ang sabi nila. Maya-maya ay sabi ni Ezekiel. Ang alin? Tanong ni Darren. Kakaibang pag-aalalang ipinakita mo ngayon kesa mga nagdaang empleyado na nagkaroon ng kaso tulad niya. Praning ka lang. Sabi ni Darren. Totoo yan bro, hindi ka ganyan ka-worried sa mga nagdaang empleyado ng kumpanya na na-stuck sa elevator. Sa kanya lang at manahimik ka na nga't baka magising yan. Sabi ni Darren. Kita mo na,
Ayaw mo mastorbang tulog niya. Panunokso ni Ezekiel. Ewan ko sa'yo. Kunwari na alimpungatan si Diana para putulin ang bangayan ng dalawa. Nakakarindi sa tenga dahil parang babae kung makipagtalo itong si Ezekiel. Gising na siya. Sabi ni Ezekiel. Napansin ni Diana na nakatitig sa kanya si Darren, ngunit nang balingan niya ito ay kaagad namang umiwas ng tingin. Salamat, sir. Nanatili ng 24 oras sa ospital si Diana para sa obserbasyon bago nakalabas. Ipagpapabukas na sana niyang pag-uwi pero ayaw niya nang manatili dito. Kailangan na niyang makauwi para hindi mag-alala ang kaibigan. May taxi na parating kaya pinara ito ni Diana. Bubuksan na sana niya ang pinto nang may pumigil sa kaliwa niyang kamay at kinabahan siyang lilingon ng taong yon. Si Darren pala, malamig ang mukha na sinanyasan ng driver na umalis. Pero sir, hindi na natuloy ang sasabihin ni Diana nang hilahin siya ni Darren kaya nagpatianod siyang lumingon-lingon sa paligid. Hindi ka dapat magbiyahe mag-isa kapag gabi na dahil hindi mo alam ang isip ng mga tao. Patuloy silang naglakad hanggang sa marating ang sasakyan nito na nakaparada sa unahan. Binuksan ni Darren ang front seat at pinapasok si Diana. Pareho silang tahimik sa biyahe at nahihiya namang magsalita si Diana. Saan ka nakatira? Pagbasag ni Darren sa katahimikan. Ituturo ko na lang po ang direction, sir. Okay. Itinuro ni Diana ang daan at bawat kanto na kanilang lilikuan hanggang sa nakarating sila sa kanyang tinitirahan. Salamat, sir. Binuksan ni Diana ang pinto at bumaba. Magkita tayo sa Bellevue Beach Resort bukas. Cottage number 6, 9 a.m. Nagulat at nagtaka si Diana sa sinabi ni Darren. Ibig sabihin, wala silang pasok bukas sa office. Hindi po ako papasok sa office, sir. Hindi ba malinaw? Tila naiinip na tanong ni Darren dahil sa hindi kaagad nakuha ni Diana ang ibig sabihin nito. Okay, sir. Nakahinga ng maluwag si Diana pagkaalis ni Darren. Talagang pigil hininga siya palagi kapag kasama ito. Beshi! Agad lumingon si Diana nang marinig ang tawag ng kaibigan niyang si Valentina. Nasa bukana ito ng pintuan kaya pumasok na rin siya ng bahay. Yun bang boss mo? Tanong ng kaibigan. Oo. Gwapo ba, best? Tanong pa ni Valentina. Kasing lamig sa yelo yon. Pabagsak na naupo sa sofa si Diana saka nagpakawala ng malalim na hininga. Kumusta ka naman? Pag-uusisa ni Valentina. Ayos naman. Nakakain ka na ba? Umiling ng si Diana sa tanong ng kaibigan. Hindi ka malang nilibre ng dinner ng boss mo na yon? Disappointed na tanong nito. Ano ka ba? Tama na yung binayaran niyang hospital bills. Nakakahiya na kung pati dinner. Ah, wow! Hindi naman pala ganun kasungit. Hinatid ka pa nga eh. Tudyo ni Valentina. Glihim na napangiti si Diana nang maalalang eksena kanina sa labas ng ospital. First time niyang mahawakan ang malambot na kamay ni Darren. Oy, anong ngiti yan? Panunokso pa ni Valentina. Wala ah. Tanggi naman ni Diana. Pumasok sa kwarto si Diana at napangiti siya nang makita ang kambal na mahimbing ng tulog. Nawala ang pagod niya at tila bumalik ang sigla sa katawan matapos makita ang dalawa. Totoo nga ang sinasabi nila na mga anak ang nagbibigay lakas at sigla sa isang ina. Kakayanin ng lahat kahit gaano kahirap. Marahan niyang hinagkat ang dalawa. Kinabukasan, nagpunta si Diana sa lugar na sinabi ni Darren. Good morning, sir. Sorry po at nalita ko. Nagkaaberya po kasi sa daan. Hindi na yun mahalaga. Maupo ka. Hindi man lang tinapunan ni Darren ng tingin si Diana at nakatutok lang sa laptop. Nakita niya sa gilid ng mata ang pag-upo ng babae at panaytingin ito sa kabuuan ng cottage. Ubusin mo muna yung kape at sandwich mo. Nakahanda ng lahat, ngunit bakit parang hindi niya magawang sabihin kay Diana ng diretsahan. Natapos na lang niya ang ginagawa niyang review sa mga files, ngunit naroon pa rin sa laptop ang paningin niya. Kahit ano lang ang kinakalikot, sinisipat niya si Diana at naubos na rin ito ang kape at sandwich. Lihim niya rin tinitingnan ang inosenteng mukha nito. Humugot ng malalim na hininga si Darren bago tinikop ang laptop. Tintigan niya ang envelope saka hinawakan ng mahigpit. Ayun na naman ang pagdadalawang isip niya. Nagtatalo ang puso't isip niya sa gustong gawin. Sa huli, lakas loob niyang iniabot kay Diana ang envelope. Kunin mo to lahat. Halos hindi niya mabigkas iyon.
Ano to, sir? Tingnan mo at umalis ka na pagkatapos. Hindi magawang salubungin ni Darren ang mga mata ni Diana. Ngayon pa lang ay ramdam niya ng konsensyang bumabatikos sa kalooban niya. Pero gagawin niya to para din naman sa kapakanan ng babae. 200,000? Para saan to, sir? Pagtatakang tanong ni Diana matapos makita ang laman ng envelope. Isang tseke at nakatuping papel. Basahin mo. Binasa ni Diana ang nakasulat sa papel. Tinanggal siya sa trabaho at binigyan ng halagang yon bilang compensation. Sir, bakit po may ganito? Gumaral-galang boses ni Diana at kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang namumuong emosyon. Tumayo si Darren at namulsang humarap sa dagat. Hindi maganda ang kondisyon mo, kaya mas mabuting magpahinga ka na lang sa bahay ninyo. Hindi natin alam kung kailan ulit pwedeng mangyari yon at baka ikamatay mo na kung magkataon. Kailangan ko po ang trabahong ito, sir. Kailangan ako ng pamilya ko. Hindi napigilan ni Diana ang sarili na umiyak. Maintindihan ka rin nila, Diana. Kailangan ka rin nilang pangalagaan mula sa sakit. Hindi magawang lingunin ni Darren si Diana. Dahil pakiramdam niya, oras na lumingon siya ay baka maawa at bawiin ang binitiwang desisyon. Hindi lang pamilyang nangangailangan ng suporta ko, sir. Kailangan din ako ng mga anak ko. Tuluyang humagulgol si Diana. Nanlaki ang mga mata ni Darren sa gulat at humarap kay Diana na ngayon ay nakayuko na. Parang nagpaulit-ulit sa tenga niya ang mga salita na huling binitiwan ng babae. May mga anak ka na? Opo. Responsibilidad ng asawa mo na suportahan kayong mag-iina. Wala po akong asawa. Single mother po ako. Nasaan siya? Hindi ko po alam. Pero tatanggapin ko na lang ang desisyon nyo. Maraming salamat. Mabilis na umalis si Diana. Napahilamos naman si Darren sa mukha. Naihilamos naman ni Darren sa mukha ang dalawang palad sa kakibit-walika siyang tumingala. Posible kaya? Nanumbalik sa isipan ni Darren ang nangyari sa kanilang dalawa ni Diana 2 taon ang nakalipas. Berhe niyang nakuha si Diana kaya hindi niya maiwasang magduda. Lumabas ng cottage si Darren at hinanap si Diana ngunit hindi niya ito makita. Marami-rami na rin kasi ang mga turistang nagkalat. Sa wakas, nakita niya si Diana sa tabing dagat. Nakapaan na lang ito at iniwan ng sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Darren nang dahan-dahang naglakad papunta sa tubig si Diana, kaya napamura siya at sabay tumakbo. Hindi niya hahayaang magpakamatay ito nang dahil sa kanya. Patuloy na umiiyak si Diana ay pinagtitinginan siya ng mga taong kanyang nadaraanan. Hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga, mailabas niya ang sama ng loob na nararamdaman. Bakit naman sobrang malas niya ngayon? Kahapon lang ay nadala siya sa ospital at ngayon naman tinanggal siya sa trabaho dahil lang sa karamdaman niya. May toy! Sigaw ng batang babae. Nakaturo ito sa laruan na inaanod ng dagat. Naawa si Diana sa bata, kaya hinubad niya ang sapatos at marahan na naglakad papunta sa tubig. Malapit na sana siya sa plastic dock nang may biglang isang kamay ang humila sa braso niya. Dahilan upang mapaikot siya at napayakap sa makisig na katawan nito bago sila natumba sa tubig. Huwag mong gawin to. Sobrang lapit ng bibig ni Darren sa tenga niya. Nakaupo sa tubig si Darren habang yakap si Diana at nagkatitigan silang dalawa. Sir, unang umiwas ng tingin si Diana. Nababaliw ka na ba? Akala ko ba kailangan ka ng mga anak mo? Naiinis na tumayo si Diana. Ano kinalaman ng pamilya ko sa pagtapak sa tubig dagat, Sir Darren? Tinungo ni Diana ang sarili at marah siyang bumuga ng malalim na hininga. Nabasa ang sling bag niya na naglalam ng cellphone at ibang importanteng bagay. Magpapakamatay ka, hindi ba? Tumaas ang kabilang kilay ni Diana sabay umirap. Hindi ako martir para magpakamatay dahil lang tinanggal sa trabaho, ano? What? Kinuha ni Diana ang laruan at humahon sa tubig at binigay yun sa bata. Thank you! Sambit ng bata bago tumakbo. I'm sorry. Hindi ko napansin. Buntong hininga na binuksan ni Diana ang bag at sinuri ang cellphone, ngunit hindi na ito gumagana. Maalat na tubig ba naman ang nakapasok dito, kaya malabong mapakinabangan pa niya. Maalat na tubig ba naman ang pumasok dito, kaya malabong mapakinabangan niya pa ito. Nabasa na rin at napunit ang tseke na binigay ni Darren sa kanya kanina, kaya malungkot niyang ibinalik sa bagang cellphone. I'm sorry, Diana.
Sana'y buhangin na lang ako para hindi halatang nadudurog na. Dinampot ni Diana ang sapatos at umalis. Wala naman siyang magagawa kahit magalit pa siya. Hindi na rin mapapakinabangan ang kanyang cellphone. Diana! Humabol si Darren sa kanya at bumuntot sa paglalakad. Diana, basa ka. Magbihis ka muna. Hindi nakinig si Diana at binilisan ang paglalakad sa buhangin. Hindi niya na kailangang sundin ang mga sasabihin nito dahil putol na rin naman ang relasyon nila bilang boss at personal assistant. Makinig ka, Diana. Short-tempered si Darren kaya madali lang mainis. Remember my rules. Huminto si Diana at humarap sa lalaki. Walang problema sa rules mo, sir. Pero wala na po tayong relasyon kaya hindi na ako obligadong sumunod sa utos mo. Wala naman tayong relasyon. Hindi tayo magkasintahan. May CEO rin palang slow. Napairap na lang si Diana sabay talikod. Isinuot ni Diana ang sapatos at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ka ba makikinig? Muling bumuntot si Darren. Uuwi na ako, sir. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang aking sarili. Isa. At ano ako? Bata? Bibilangan ng numero? 2. Kahit umabot pa ng 10 yung pagbibilang mo, sir. Mapang-asar na kantsaw ni Diana at binilisan ng mga hakbang. 3. Umuwi ka na, sir. Napatili sa gulat si Diana nang buhatin siya ni Darren. Napakapit tuloy siya sa batok nito dahil sa takot na baka malaglag. Bakit kasi ang kulit mo? Sinadyang ilapit ni Darren ang mukha kaya hindi makaiwas si Diana. Napalunok siyang tumitig sa mga mata ni Darren pababa sa labi nito. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Pakiramdam niya'y namumula ang kanyang mukha. Magbihis muna tayo. Nakahinga ng maluwag si Diana nang magsimulang maglakad ang lalaki. Nahihiya siya sa mga taong nakakita sa kanila kaya halos subsob niya ang mukha sa leeg ni Darren. Dinala si Diana sa isang bakanteng villa na para sa bagong kasal na magha-honeymoon. Ibinaba siya nang makarating sa banyo. Magbanlaw ka muna at kukuha ko ng masusuot mo. Binuksan ni Darren ang shower at hinila si Diana papunta sa tubig. Mauna ka na, sir. No, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na tumakas. Lumabas ng banyo si Darren at bumalik din agad para iabot ang puting tuwalya. Bumuntong hininga si Diana at inilak ang pinto. Hinubad niyang mga damit at mabilis na kumilos para makapagbanlaw. Ginamit niya ang mamahaling sabon at shampoo na naroon. Tapos ka na? Binuksan ni Diana ang pinto at sumilip. Nakabihis na si Darren at may iniabot itong paper bag. Iyan lang ang nakuha ko. Diyos mio! Nanlaki ang mga mata ni Diana nang makita ang puting short at itim na crop top. Hindi siya nagsusuot ng ganoong klase ng damit sa public area. Walang problema kung nasa bahay lang sana siya. Bilisan mo at ihahatid kita. Sabi pa ni Darren sa labas ng pintuan. Napilitan si Diana na isuot ang damit. Bagay nga sa kanya yon, ngunit hindi pa rin siya komportable na lumabas na ganoon ang kasuotan. Bumuntong hininga siya at lumabas matapos ayusin ang buhok. Hindi mapakali si Diana sa kanyang kasuotan habang naglalakad. Sir, Bakit? pahiram naman ang coat mo. Pwede? Batid ni Darren na hindi komportable si Diana sa suot nito at nang lumingon siya sa paligid ay napakunot ang noo niya. Maraming mga lalaki ang panay ang tingin kay Diana. Hinubad agad ni Darren ang coat at tinakip sa likod ni Diana, saka hinawakan ng kamay ng babae at hinila. Huwag ka magsusuot ng ganyan damit sa susunod. Hindi naman talaga ako nagsusuot ng ganito kapag lumalabas ng bahay. Dumiretso sila sa parking area at binuksan ni Darren ang front seat. Nahihiyang pumasok si Diana. May pagka-gentleman din naman pala minsan ang isang Darren Smith. Tahimik silang dalawa sa biyahe at tuwing nalilingon ni Darren si Diana, nasa bintana lang ang tingin nito. Ilang taon ng mga anak mo? Mahigit 1 taon pa lang sila. Hininto ni Darren ang sasakyan at hindi agad inalis ang tingin sa harapan. 2? You mean, kambal sila? Oo, Saan sila ngayon? nasa bahay. Tumango-tango si Darren at muling pinatakbo ang sasakyan. Mayroon sa isip niya na gustong makita ang mga bata. Tahimik lang sila hanggang sa makarating sa tapat ng tinitirhan ni Diana. Maraming salamat sa paghatid, sir. Bababa na sana si Diana nang biglang hinawakan ni Darren ang kanyang kamay. Hindi agad siya makagalaw at hindi rin niya magawang lingunin ng lalaki. Sorry kanina. Lilipas din yan, sir. Dahan-dahan na binawi ni Diana ang kanyang kamay at tuluyang bumaba. Iyan bang mga anak mo?
Napako ang tingin ni Darren sa dalawang bata na karga ng dalawang babae. Kalalabas lang ng mga ito sa bahay. Oo, sila nga. Sinara ni Diana ang pinto ng kotse at lumipat sa dalawang bata at humalik. Imbis na umalis ay nagkusa ang kamay ni Darren na buksan ang pinto at bumaba. Para bang may nagtulak sa kanya na lapitan ng mga bata. Hindi niya maipaliwanag ang bugso ng kanyang damdamin. Nang malapitan niyang makita ang kambal, mayroon sa kaloob-looban niyang lumulundag sa tuwa nang makita ang ngiti ng batang lalaki. Maya-maya binigkas nito ang salitang papa at humagikik sa tuwa. Narinig mo yun, Beshi? Natutuwang tanong ni Valentina. First time ko siyang narinig na bumigas ng isang salita. Sabi nila, kapag papa ang unang salita na mabibigas ng bata, matalino raw paglaki. Hello, little boy. Napangiting inaaliw ni Darren ang batang lalaki sabay hawak sa maliit na kamay nito. Ramdam ni Darren ang malakas na paghawak ng bata sa kanyang daliri at tuwang-tuwa itong nilalaro ang kanyang kamay. Muling binigkas ng bata ang salitang papa. Naantig ang puso ni Darren sa bawat bigkas ng bata sa katagang yon. Mayroon sa puso niyang natutuwa. Pwede ko ba siyang kargahin, Diana? Hindi agad nakasagot si Diana at nagkatitigan lang silang dalawa ni Valentina. Sige. Kinuha ni Darren ang bata mula kay Valentina at tinitigan ng mabuti. Sobrang sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Nilingon niya rin ang batang babae na para bang naghihintay din na kargahin niya. Hindi na malaya ni Diana na nakangiti na pala siya habang pinanonood na nilalaro ni Darren ang dalawang bata. Ngunit ang ikinagulat niya nang hilahin siya ni Valentina papunta sa gilid na saktong walang makakarinig kapag magkausap sila. Ang sexy mo, te! Namanghang saad ni Valentina habang tinititigan ang kabuuan niya. Bakit ka nagpalit ng damit? Pag-usisa pa nito. Hay, mahabang istorya. Mamaya ko na ikikwento. Yung gwapo mong boss, ano naman ginagawa niya dito? Don't tell me, kasama siya sa cast ng kwento. Panunukso pa nito, sabay kumikindat-kindat. Sira, sa kababasa mo yun ng nobela. Tsaka, hindi ko na siya boss, no? Napairap na lang si Diana nang maalala niya ang dahilan kung bakit nabasa siya sa dagat. Ha? Anong hindi, boss? Nalilitong tanong ni Valentina. Basta mamaya na ako magkakwento. Utang mo yan na. Bulong ni Valentina na para bang excited makarinig ng kwento. Ibinalik ni Darren ang batang lalaki kay Valentina. Saglit niyang hinawakan ang kamay ng batang babae bago tumalikod at naglakad. Ngunit huminto siya at lumingon kay Diana. Don't be late tomorrow. Nagtatakang tumaas ang kabilang kilay ni Diana habang sinusundan ng tingin si Darren. Hanggang sa makaalis ito. Hindi niya alam kung anong tinutukoy ng lalaki, kaya kinuha niya na lang ang dalawang bata. Maghapong nakahilata sa kama si Diana kasama ang kambal. Pakiramdam niya sobra niyang napagod at kailangan ng mahabang pahinga, kaya maaga siyang nakatulog matapos bigyan ng gatas ang dalawang bata. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at naligo. Matapos mabihis, kinuha niyang pulang sling bag at lumabas ng kwarto. Wow, ayaw biguin ng boss. Talagang maaga siyang papasok. Panunukso ng kaibigan na halatang bagong gising dahil sa buhagag nitong buhok. Napaismid si Diana sa sinabi ni Valentina. Sinong nagsabing papasok ako? Ha? Hindi ka papasok? Nagtatakang tanong ni Valentina. Tinanggal niya na ako sa trabaho. Bakit naman? Dahil lang sa nalaman niyang kondisyon ko. Muli na namang nilokob ng lungkot ang puso ni Diana. Kasalanan ba niyang ipinanganak siyang sakitin? Kasalanan ba niyang ipinanganak siyang sakitin? Grabe naman. Dahil lang doon? Hay, sobrang malas ko talaga. Tinanggal na ako sa trabaho, nasira pang cellphone ko. Higit sa lahat, napunit yung check na binigay niya kahapon. O diba? San ka pa? Saan ka naman pupunta? Muling tanong ni Valentina. Bibili ako ng gatas dahil paubos na. Titingin din ako ron at baka may hiring. Okay, kami nang bahala sa kambal. Ingat ka. Sabi pa ni Valentina. Salamat, Beshi. Yumakap si Diana kay Valentina. Napakaswerte niya at nariyan ang mag-ina, handang sumuporta sa kanya. Pagdating sa mall, nagtungo siya sa groceries. May kamahalan ng gatas kaya kailangan niyang magtipid ng pera. Bumili rin siya ng iilang kakailanganin sa bahay. Naglakad-lakad pa si Diana hanggang sa nakaramdam siya ng gutom. Kaya naman, tinungo niya ang suki niyang karinderya.
Oy, Suki, anong sayo? Tanong ni Aling Susan. Gaya po ng dati. Eto na, Suki. Nilapag ng ginang ang tray. Isang binataang gulay at isang paborito niyang beefsteak. Natakam siya nang makita iyon. Salamat po. Susubo na sana si Diana nang biglang tumunog ang dikipan niyang cellphone. Si Valentina ang tumawag kaya sinagot niya agad yon at baka importante tungkol sa mga bata. Hello, Besh. Beshi, nasan ka ngayon? Tanong ni Valentina. Nasa karinderya pa ako. Bakit? May ipapabili ka ba? Ah, wala. Ano lang? Ano? Nagsimula siyang kumain habang kausap ang kaibigan. Nandito yung boss mo. Hinahanap ka. Napatigil sa pagmuya si Diana. Ano naman ginagawa niya dyan? Bakit daw hindi ka pumasok? Kaya kanya pinuntahan dito. Tinanggal niya na ako. Pakitanong nga sa kanya at baka nagkaka-amnesia. Pero besh, sige na ako makain pa ako. Baka mawalan pa ako ng gana at masayang tong in-order ko. Pinutol ni Diana ang usapan at ibinalik sa bagang cellphone saka nagpatuloy kumain. Marami ako ma-apply na trabaho. Bahala siya sa buhay niya. Maktol niya sa isip. Pagkatapos kumain, lumabas si Diana. Saktong paglabas niya ay nakita niya si Darren. Nakatalikod ito sa gawin niya. Pumihit siya at naglakad pabalik, pero huli na. Diana! Nagkunwari si Diana na tumingin ng laruan at nagdasal na huwag lumapit sa kanyang lalaki. Bibili ka po ba, ate? Biglang tanong ng binatilyong nakabantay sa mga laruan. Ah, titingin muna ako kung magugustuhan ko ba? Diana! Parang nanigas si Diana nang marinig mula sa likuran ng lalaki na halatang hinihingal. Nagpanggap siyang walang narinig at ngumiti sa binatilyo. Nakalimutan ko, binata na palang mga anak ko, kaya hindi na sila naglalaro nito. Makikita naman sa binatilyo ang pagtataka. Tinitigan pa siya nito at tila inaalam kung ilang taon na siya para magkaroon ng mga binatang anak. Umalis agad si Diana at hindi pinansin ang presensya ni Darren na nakabuntot pa rin sa kanya. Hey, hinihintay kita buong umaga pero hindi ka dumating sa office. Hindi pinansin ni Diana ang sinabi ni Darren at patuloy siyang naglalakad hanggang sa makarating sa tapat ng bar. Tiningalan niyang nakapaskil na wanted waitress kaya naisipan niyang pumasok dito. Hindi ka pwedeng mag-apply dyan. Bit-bit ang pinamili ay pumasok si Diana at pansin niyang hindi na sumunod sa kanya si Darren. Hay, sa wakas tumigil ka rin. Hi Miss Beautiful, mag-a-apply ka ba bilang waitress? Sabi ng isang lalaki na lumapit sa kanya at halatang nagustuhan nito ang hubog ng katawan ni Diana. Nakipag-usap si Diana sa staff para lang manatili ng ilang minuto. Matapos niyang ibigay ang numero, lumabas siya at hinatid pa ng bakla. Bukas ha! Matapos niyang ibigay ang numero, lumabas na siya at hinatid pa ng lalaki. Bukas ha? Sabi pa nito. Oo na, salamat, bye. Napabuntong hininga si Diana. Kahit disente ang trabaho bilang waitress, magmumukha pa rin marumi dahil sa bar iyon. Yun ang tingin sa karamihan ng mga babae na nagtatrabaho sa bar. Huwag ka nang bumalik dito kahit kailan, sabi ni Darren. Nagulat si Diana nang marinig ang boses nito sa kanyang likuran. Hindi pa pala ito umalis, akala niya'y aalis na ito matapos niyang pumasok sa loob. Wala siyang magawa kundi harapin si Darren. Seryoso ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Nandito ka pa pala, sir. Papasok ka? Mangako ka sa akin na hindi ka na papasok sa ganito ulit. Bakit naman, sir? Dito na ako magtatrabaho simula bukas. Nagsimulang maglakad si Diana at muling bumuntos sa kanya si Darren. Nagtatrabaho ka sa akin. Bakit hahanap ka pa ng ibang trabaho? Napahinto si Diana nang marinig yon at humarap sa binata. Tinanggal niyo na ako, sir. Karapatan ko naman siguro maghanap ng ibang trabaho, di ba? Nagbibiro lang naman ako. Nagbibiro? Sir naman, gumawa ka ng letter at pinirmahan na tanggal na ako sa trabaho. Tsaka hindi maibabalik ng biro mo ang mga luha ko. Kaya umuwi na lang kayo. Tinalikuran niya na si Darren. Diana, huwag na rin po kayong sunod ng sunod sa akin dahil sobrang gwapo mo po para maging stalker ng isang katulad ko. Iniwan niya si Darren at nagtungo sa paradahan ng mga jeep at sumakay. Hindi na rin sumunod sa kanyang lalaki, kaya nakahinga siya ng maluwag. Mayroon sa loob niyang nanghihinayang sa trabaho lalo't malaki ang sahod. Pero masyadong mataas ang pride niya para magpakumbaba agad. Ilang beses man tumanggi si Diana ay hindi sumuko si Darren. Araw-araw bumabalik ang lalaki sa kanilang bahay upang suyuin siyang bumalik sa trabaho.
Daig pa niyang nililigawan, kaya sa huli pumayag siyang bumalik na rin. Eto, sabi ni Darren. Habang sakay sa elevator, inabot ni Darren ang paper bag kay Diana. Naglalaman yun ng bagong cellphone. Hala, mamahalin to ah. Kasi, mamahalin ka. Ha? Mamahalin kita. Hindi. Mamahalin mo ako at basta yun na yun. Napangiwi si Diana sa sinabi ni Darren. Nawiwirduhan siya sa mga sinasabi at kinikilos nito sa nagdaang araw. Sa ilang linggo nitong pabalik-balik sa bahay nila, ay nasanay na rin siya sa ugaling nito. Malamig itong makitungo pero may soft side din naman kung kilalanin ng mabuti. Kahit kailan, ang pangit talaga ng mga joke mo, sir. Biglang inilapit ni Darren ang kanyang mukha kay Diana na ikinagulat ng babae. Di ba sabi ko nung nakaraan, Darren ang itawag mo sa akin? Oo na, May parusa bawat pagkakamali mo. pero ibang usapan na kapag may ibang tao. Nasa ganong posisyon sila nang bumukas ang elevator at may ilang empleyadong nakakita sa kanila. Salamat sa pag-ihip. Nagkunwaring napuwing si Darren at hinawakan ang mata bago lumabas, habang nagpigil naman ang tawa si Diana. Saka sumunod. Isang hapon, inutusan ni Darren si Diana sa ibaba nang biglang nag-brown out. Napatayo si Darren at nagmamadaling kinuha ang cellphone para tawagan ito. Nag-aalala siya para kay Diana, lalo't nasa loob pa ito ng elevator. Maya-maya'y bumalik na din ang ilaw. Ayos lang ako. Kinabahan lang ng kaunti. Hintayin mo ako riyan, bababa na ako. Hindi na hinayaan ni Darren na sumakay mag-isa sa elevator si Diana. Lagi na niya itong sinasamahan tuwing aalis ng opisina. Daig ko pa naman ang may bodyguard ah. Natatawang sabi ni Diana habang nasa elevator. Natigilan si Diana nang hapitin siya ni Darren sa bewang. Halos magdikit ng kanilang mga labi. Masama bang isipin ko ang kaligtasan mo? Hindi. Hindi nakapagpigil si Darren nang maamoy ang mabangong hininga ni Diana. Naaakit siya kaya siniil niya ito ng halik. Tumunog ang elevator kaya agad dumistansya si Diana. Pagkabukas, nauna siyang naglakad hanggang sa makarating sa sasakyan. Pareho silang tahimik nang makasakay na sa kotse, kaya tumikim si Darren at tumingin kay Diana. Gusto mo ako, di ba? Nagulat si Diana sa diretsong tanong ni Darren. Hindi niya inaasahan yon, kaya hindi siya nakaimik. Nakatungo lang siya sa kanyang mga kamay na kanina pang pinagkukuskus ang mga kuko. Hindi mo ako gagantihan ng halik kung hindi mo ako gusto. Sorry, sir. Kinuha ni Darren ang kaliwang kamay ni Diana at marahang hinaplos. Ngunit hindi makatingin si Diana dahil sa guilty. Masyado na akong nahulog sa'yo. At hindi ko alam paano ka liligawan. Pero hindi naman talaga ako marunong manligaw. Paano ko ba sasabihin sa'yo ang katagang I love you? Nag-angat ng tingin si Diana sa seryosong mukha ni Darren. Pero maya-maya'y tumawa siya ng malakas. Ang corny mo? Napangiti si Darren. Nahahawa na siya sa mga tawa ni Diana. Corny na kung corny. Basta may parusa ka. Oo, alam ko. Sabihin mo ang kaparusahan. Papayag kang maging tayo. Walang bawian. Napakagat sa ibabang labi si Diana sa kondisyon ng lalaki. Marahan siyang tumango bilang sagot. Magpapakipot pa ba siya gayong may halikan ang nangyari? Sa sobrang tuwa ni Darren, niyakap niya ng mahigpit si Diana. Nang ihatid pa uwi si Diana, nadatna nila sa labas si Valentina na nag-aabang ng masasakyan. Bit-bit ang isang bata at ang bag. Bumaba si Diana at lumapit sa kaibigan. Besh, saan kayo pupunta? Sa ospital, namumutad na hihirapan huminga si Baby Amira. Natatarantang sagot ni Valentina. Kagad kinuha ni Diana si Amira at basta na lang tumulo ang mga luha niya. Anak, sumakay na kayo. Nagmamadaling sumakay si Diana at Valentina. Pasensya na, Besh. Pagising ko ganyan na siya. Nataranta na ako kaya hindi ko na naisipang tumawag. Umiiyak na paliwanag ni Valentina. Ayos lang, ang mahalaga hindi mo pinabayaan si Amira. Binilisan ni Darren ang pagmamaneho upang makarating agad sa ospital. Halos gumuho ang mundo ni Diana nang malaman na anemia ang sakit ni Amira. Sabi ng doktor, kailangan salina ng dugo ang bata. Ngunit bihira ang blood type na AB+. Saan naman ako hahanap ng taong AB+ ang dugo? Nalulumong tanong ni Diana. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, Besh. Magpo-post ako sa online at baka may makatulong sa atin. Suhestyon ni Valentina.
Hindi na kailangan. May kaibigan ako na makakatulong sa atin. Talaga? Saan ko siya pwedeng makita? Gusto ko siyang makausap. Sabi pa ni Diana. Kukontakin ko pa lang siya. Ako nang bahala. Thank you, Lord, naisambit ni Valentina. Nakumpirma ni Darren na anak nga niyang kambal dahil pareho sila ng blood type ni Amira. Pero hindi niya alam kung paano aaminin kay Diana ang totoo, kaya lihim siyang nagpakuha ng dugo. Pinalabas niya muna na nag-donate ang kanyang kaibigan at umalis din agad dahil may event pa na pupuntahan. Kinarga ni Darren si Amira hanggang sa nakatulog ito. Marahan niyang hiniheli ang bata at paminsan-minsan hinahalikan sa noo at sa pisngi. Salamat sa pagbabantay kay Amira, naabala ka tuloy. Kararating lang ni Diana na bumili ng gamot. Ayos lang. Cute na cute nga eh. Isang linggo bago tuluyang gumaling ang bata at inuwi sa bahay. Habang si Diana, nagbalik trabaho na rin. Habang nagtitimpla ng kape si Diana, biglang yumakap sa likuran niya si Darren. Pwede ba kitang imbitahan ng hapunan sa bahay ko? Oo naman. Pero, ikaw ang magluto ng kakainin natin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Diana bago humarap kay Darren. Ipinulupot niya ang dalawang kamay sa leeg ng lalaki. Bakit parang ako ang nabudol sa imbitasyon mo? Gusto kong matikman ang luto mo. Masama ba? Hindi naman. Kaya sige, ipagluluto kita mamaya. Bumitaw si Diana, ngunit nanatiling nakayakap sa kanya si Darren. Pwede rin, ikaw ang tikman ko. Nangaakit na bulong ni Darren na pinamulan ng pisngi ni Diana. Mahinang kinurot ni Diana ang tagiliran nito. Ang harot mo? Bumalik ka na nga ron? Natatawang umalis si Darren at bumalik sa kanyang mesa. Sumunod naman agad si Diana habang bitbit ang 2 tasa ng kape. May natanggap na text si Diana at nanlaki ang mga mata niya. Sino yan? Tanong ni Darren. Si Valentina. Bakit may nangyari ba sa mga bata? Kaagad nakitaan ang pagkabahalang mukha ni Darren, kaya bahagyang natawa si Diana. Wala, may pinakiusap lang. Hindi binigo ni Diana ang imbitasyon ni Darren. Sumama siya sa bahay nito at ipinagluto ng chicken cordon bleu, macaroni chicken salad at espesyal na afritada. Nakahanda na ang lahat sa mesa. Nagpatugtog ng sweet music si Darren at lumapit kay Diana sabay lahad ng kamay. Pwede ba kitang maisayaw? Oo naman. Nakangiting inabot ni Diana ang kanyang kamay at itinaas yun ni Darren saka pinaikot siya. Kumapit siya sa batok habang nasa bewang niya ang mga braso ni Darren. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Nakasama kita sa gabing to. Happy birthday! Nakangiting pagbati ni Diana na bahagyang ikinagulat ni Darren. Paano mo nalaman na birthday ko? Kay Ezekiel, nag-text siya kanina. Si Ezekiel palang nag-text kanina at hindi si Valentina. May ibibigay pala ako sa'yo. May dinukot si Darren sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may kalahating pendant ng hugis araw. Isinuot niya ito sa leeg ni Diana. Kakaibang kwintas to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. May kaparehas yan. Hugis buwan pero naiwala ko. Yun sana dapat ang panghahawakan ko. Matapos ang simpleng selebrasyon, hinatid ni Darren pa uwi si Diana. Tawagan o, i-text mo ako pagkarating mo sa bahay. Magkahawak ang kamay nilang dalawa habang nakatayo sa labas ng bahay ni Diana. Diana, may sikreto ako at gusto kong sabihin sa'yo. Pero hindi muna ngayon. Bakit hindi ngayon? Ngayon o bukas wala namang pinagkaiba. Madamdaming niyakap ni Darren ng mahigpit si Diana. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto sa kanilang relasyon kung ngayon niya ito sasabihin. Dahil sobrang memorable ang araw na to para sirain ang isang sekreto. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Basta mag-ingat ka sa daan ha. Nakangiting tiningala ni Diana ang kasintahan at ngumuso. Dagli ang halik naman ang iginawad ni Darren sa kanya. Mahal na mahal kita, Diana. I love you too, Darren. Pumasok sa bahay si Diana nang makaalis na si Darren. Tulog ng kambal kaya nahiga na rin siya para makapagpahinga. Nagising si Diana dahil sa isang panaginip kung saan nakipagtalik siya sa hindi kilalang lalaki. Tanging ang suot na kwintas lang ang malinaw sa kanyang isipan. Kaagad niyang kinapa sa leeg ang suot niyang kwintas. Ito ang nakita niya at may isa pang kasama. Bumangon si Diana at naghalungkat sa mga drawer at ibang kagamitan. Ngunit wala siyang mahanap. Patuloy siyang sa paghahanap hanggang inabot na ng umaga.
Besh, anong hinahanap mo? Nagtatakang tanong ni Valentina. Magulo na kasi ang mga kagamitan ng mga bata. Yung mga damit nila nung sanggol pa lang sila, bakit wala na rito? Ah, yun ba? Naligpit ko na kasi hindi rin naman nagagamit. Nilagay ko sa karton at sinalpa ko dyan sa ilalim ng kama nyo. Agad sinilip ni Diana ang ilalim ng kama at naroon nga ang isang malapat na karton. Kinuha niya yun at binuksan. Tulungan mo akong hanapin ang mga medyas. Oh, eto. Si Valentina ang nakadampot sa isang pares ng medyas na may matigas na bagay na nakapaloob. Lalong lumalakas ang pintig ng puso ni Diana habang hawak iyon. Gaya ng ilustrasyon ni Darren, ito'y hugis buwan. Ito ang kwintas na nakita niya sa kama noong nagising siya sa hotel. Pinagdikit ni Diana ang dalawang pendant at nagmukha itong buo. Nang basahin niya ang nakaukit na pangalan sa likod, mababasa ang salitang Smith. Ngayon lang napagtagpi-tagpi ni Diana ang mga pangyayari. Ang reaksyon ni Darren noong unang araw niya sa kumpanya, ang pakikipaglapit nito sa kambal, pati na rin ang blood type. Hindi kaibigan kundi si Darren mismo ang nag-donate ng dugo para kay Amira. Siya ang ama ng kambal. Anong balak mo ngayon? Mahinang tanong ni Valentina. Sabihin mo, Besh, dapat ba akong matuwa? O dapat ba akong magalit? Wala akong karapatang magbigay ng opinion tungkol dyan, Besh. Ikaw lang mismo makakasagot niyan. Kaya mas mabuting mag-usap kayo. Mahinahon na sabi ni Valentina. Bumuntong hininga si Diana bago tumayo. Ilang oras din siya nag-isip bago nakapagdesisyon na pumasok sa trabaho. Diana, halika rito. Tawag ng sekretarya. Bakit wala? Anong meron? Huwag ka muna pumasok. May espesyal na bisita si Sir Darren. Espesyal? Sino? Si Ma'am Micaela, yung mapapangasawa ni Sir. Halos mawala ng lakas si Diana sa kanyang narinig. Pero naglakas loob pa rin siyang pumasok sa silid at nakita niyang nakayakap ang babae kay Darren. Napako si Diana malapit sa pintuan. Kinukurap niya ang mga mata para pigilan ang luhang gustong kumawala. Totoo nga, sabi ng isip ni Diana. Diana! Bakas ng pag-aalala sa mukha ni Darren kaya agad niyang iwinaksi si Micaela at lumapit kay Diana. Good morning, ma'am. Sir, malumanay niyang pagbati sa dalawa ngunit hindi makatingin. Diana, magpapaliwanag ako. Basta makinig ka lang, okay? Natataranta na rin si Darren at hindi alam kung saan sisimulan ng kwento. Walang kami, pero ipinagkasundo kami ng mga parents namin na ikasal. Sabat ni Micaela at lumapit. Maliit na bagay, hirap ka pang mag-explain. Ganyan ka ba ka in love at natataranta ka? Baling nito kay Darren. Micaela, nilinaw ko na sa iyong lahat. Kaya sana tanggapin mo na lang. Si Diana ang mahal ko at gustong pakasalan. Bumuntong hininga si Micaela at ngumiti. Malinaw din sa'yo na minahal kita noon pa man, Darren. Pero hindi ako iskandalosang babae. Tiningnan pa ng babae, mula ulo hanggang paa si Diana. Di ba meron siya na wala ako? Kung tutuusin, marami siyang wala na meron sa akin. Marami kayong pinagkaiba kaya hindi dapat ikumpara. Hindi ko kayo guguluhin, pero gusto kong malaman mo, nandito lang ako para sa'yo. Mapayapang umalis si Micaela, kaya nakahinga ng malalim si Darren bago humarap kay Diana. Walang salita na yumakap si Diana kay Darren. Mahigpit na mahigpit habang nakapikit. Sorry, katagang paulit-ulit na binanggit ni Darren. Ilang minuto silang magkayakap bago kumalas. Akala ko hindi ka papasok. Hinawi ni Darren ang buhok ni Diana at inipit sa tenga. Tinatamad sana ako kaso namiss kita. Paglalambing ni Diana. Wala nang balak si Diana ang kumprontahin si Darren tungkol sa kanyang nalaman. Hindi niya pwedeng isisi kay Darren ang mga nangyari dahil siya mismo ay may pagkakamali rin. Nakalipas na yon, ang mahalagay ang ngayon. Sila pa rin naman ang itinadhana sa huli. Iuwi ko na lang kaya kayo sa bahay. Mas maganda kung magkakasama tayong apat sa isang bubong. Saka na kapag nasettle na ang tungkol sa inyo ni Micaela, sigurado ako magagalit ang parents mo. Dinala ni Darren si Diana papunta sa sofa at pinaupo sa kandungan niya. Kakausapin ko sila sa lalong madaling panahon para maging malaya na tayo sa lahat. Sana nga. Oo nga pala, may business trip ako sa Palawan sa linggo. Ilang araw kang mawawala? 3 araw lang tayong mawawala. Lumungkot ang mukha ni Diana. Ganun ba? Ang tagal kaya nun? Tumawa si Darren at mahinang pinindot ang ilong ni Diana. Ano ba kasi iniisip mo?
Saka palang napagtanto ni Diana na kasama pala siya sa business trip. Nahihiya siyang napakagat-labi. Inaakit mo ba ako? Napatitig si Darren sa labi ni Diana at lumunok ng laway. Nilapit ni Diana ang kanyang bibig sa tenga ni Darren at bumulong. Ano naman ngayon? Pinasadahan pa ng kamay niya ang tiyan ni Darren paakyat sa dibdib. Nag-init ang pakiramdam ni Darren, kaya mabilis niyang hiniga sa sofa si Diana at dinaganan. Ako pa talagang hinahamon mo. Akmang hahalikan niya si Diana nang may biglang kumatok sa pinto. Sabay silang napalingon at doon dismayadong bumaling si Darren kay Diana. Hindi mo araw ngayon. Natatawang bulong ni Diana. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan naman ni Diana ang pinto. Masaya at mapayapa ang 2 buwan nilang relasyon, ngunit isang araw ay nakatanggap ng tawag si Diana mula sa isang tao. Isang gabi, kumain sila sa labas kasama si Micaela at ang kadate nitong lalaki. Nagtataka si Darren sa ikinilos ni Diana. Tahimik lang ang babae at hindi malang makitaan ng ngiti sa labi. Tahimik ang babae at hindi malang makitaan ng ngiti sa labi. Ayos ka lang. Hinawakan ni Darren ang kamay ni Diana, ngunit nagulat siya nang iwaksin ng babae ang kanyang kamay. Ayoko na, Darren. May problema ba? Hindi ba halata? Hindi na ako masaya sa piling mo? Diana, ano ba yung pinagsasasabi mo? Okay naman tayo kahapon na. Umiling si Diana at umatras. Hindi na kita mahal. Bumalik na si Jake, ang ama ng kambal. Hindi ako naniniwala. Anak ko ang kambal. Anong alam mo sa pagkatao nila? Ako ang higit na nakakaalam. Pero, ang blood type. Pakisabi sa kaibigan mo na handang ibalik ni Jake sa kanyang nawala niyang dugo. AB+ din si Jake kaya madali lang palitan yon. Tatalikod na sana si Diana nang hatakin siya ni Darren at niyakap ng mahigpit. No, hindi mo ako iiwan. Nagmamahalan tayo, Diana. Pumigla si Diana at itinulak ng malakas si Darren. Ano ba? Tanggapin mo na lang na hindi na kita mahal. Ginagamit na lang kita, naiintindihan mo ba? Handa akong magpagamit sa'yo. Huwag mo lang akong iwan. Desperado na si Darren. Ang mahalaga, hindi siya iwan ni Diana. Diana! Isang malutong na sampal ang ginawad ni Micaela kay Diana. Nagparaya ako sa'yo, pero tong igaganti mo, nung gagamit ka? Tumawa si Diana habang sapo ang pisngi. Eh di sa'yo na siya. Di ba yun naman ang gusto mo? Iyong-iyo na? Umalis si Diana at hindi na rin sumunod si Darren. Pagdating sa unahan, napahinto siya at hinawakan ng dibdib. Bahagya itong nanikip kaya sumandal siya sa pader at tahimik na umiyak. Ganong eksena rin yon ng gabi na hiniwalayan siya ni Jake. Lahat ng mga binitiwan niyang salita kay Darren, siyang natanggap niya mula kay Jake noon. Labis na nasaktan si Darren sa mga binitiwang salita ni Diana. Halos 2 linggo siyang hindi umaalis ng bahay at pag-inom ng alak lang ang ginagawa. Tanging si Micaela ang nasa tabi niya at karamay sa sakit na nararamdaman. Isang umaga, natauhan siya. Naligo siya at nagbihis. Malinis ng mukha at wala na ang humahabang balbas. Inayos niya ang puting polo sa harap ng salamin. Saan ang lakad mo? Tanong ni Micaela. Sa opisina. Kaya ikaw, umuwi ka na't magpahinga. Kailangan mo maghanda para sa kasal natin. Nanlaki ang mga mata ni Micaela. Napatakip sa bibig dahil sa surpresang binanggit ni Darren. Pakakasalan mo na ako? Naluluhang tanong ni Micaela. Ayaw mo. Di ba yun naman ang matagal mo nang hinihintay? Of course. Thank you. Napayakap si Micaela kay Darren, ngunit nanatiling malamig ang mukha ng lalaki. Pumasok sa opisina si Darren, ngunit hindi siya makapag-focus sa trabaho. Lagi siyang natutulala at biglang bubuntong hininga. Kinuyom niya ang mga kamao at tiimbagang napumikit para pigilan ang sarili. Sa huli, nagdesisyon siyang lumabas para aliwin ang sarili. Nagpunta siya sa mall at hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Diana. Saglit silang nagkatitigan pero mas pinili niyang hindi pansinin ang babae at lampasan na lamang. Darren, pwede ba tayong mag-usap? Nagpatuloy si Darren at walang balak lingunin ang babae. Nakalayo-layo na siya bago huminto. Hindi pa rin pala makatiis. Nalingon niya si Diana ngunit wala na ito. Bumalik siya para hanapin ito ngunit hindi na makita. Bakit ko naman siya kakausapin? Wala nang dahilan pa. Sabi ng isip niya. Dumating ang araw ng kasal.
Nakatayo si Darren malapit sa altar habang hinihintay ang bride. Bahagyang napangiti si Darren dahil mas nai-imagine niyang si Diana ang naglalakad papunta sa kanya. Congrats anak. Untag ni Rodolfo, ang daddy ni Darren. Magkakaapo na rin tayo sa wakas. Natutuwang bulalas naman ni Corazon, ang kanyang ina. Hindi pa man nakakarating sa harap ng altar si Micaela, may babaeng sumulpot sa bukana ng simbahan. Itigil ang kasal. Napalingon ang lahat ng mga naroon. Valentina, ano ginagawa mo rito? Hindi mo pwedeng pakasalan ng babaeng yan. Masama siyang tao. Turo ni Valentina kay Micaela. Umalis ka na, Valentina. Magpapakasal ka sa babaeng yan habang ang kaibigan ko nakaratay sa ospital? Lumuluhang sigaw ni Valentina. Mabilis na lumapit si Darren kay Valentina. Bakit? Anong nangyari kay Diana? Inatake siya sa sobrang lungkot. Hindi niya nakayanan ng sakit na ikakasal ka na sa ibang babae. Siya mismo ang nagtulak sa akin palayo. Bakit siya masasaktan? Hinostage ni Micaela ang kambal, kaya napilitan siyang magbitaw ng masasakit na salita sa'yo. Sa tingin mo, pipiliin niya ang sariling kaligayahan kaysa buhay ng mga anak ninyo? Walang tigil ang mga luha ni Valentina. Kaagad na masa ang mga mata ni Darren sa kanyang nalaman. Paano niya nalaman na akong... Matagal niya nang nalaman simula nung binigay mong kwintas mo. Ang half moon na hawak niya ang tanging ebidensya at ang magpapatunay kung sino ang tatay ng mga bata. Tumulo ang mga luha ni Darren. Matagal na palang alam ni Diana ang totoo, pero wala siyang narinig na sumbat mula sa babae. Walang lingon-lingon, umalis si Darren at tumakbo palabas ng simbahan. Miss, totoo bang narinig ko? May anak na kambal si Darren? Tanong ni Corazon. Totoo yun, ma'am. Sagot ni Valentina. Nagmadaling umalis ang ginang at sumunod sa anak. Darren, hintayin mo ako, anak. Nadatna ni Darren sa ospital ang walang malay na si Diana. Naka-oxygen at maputla ang mga labi. Diana, nandito na ako. Gumising ka na. Please. Mahigpit na hinawakan ni Darren ang kamay ni Diana at hinalikan. Nagsisisi siya kung bakit hindi niya binigyan ng pagkakataon na mag-usap silang dalawa doon sa mall. Hindi sana aabot ang lahat sa ganito. Bakit ka kasi naglihim sa amin ng daddy mo? Kung sinabi mo sana may mga anak ka na pala, hindi ka naman namin pipilitin na magpakasal kay Micaela. Alam mo namang sabik lang kaming magkaroon ng apo. Paninermo ni Corazon. Ay, tumahimik ka na lang, darling. Baka magising ang manugang natin. Tinakpan ni Rodolfo ang bibig ng asawa. Naalimpungatan si Diana at mahinang umungol. Ilang segundo lang ay nagmulat siya ng mga mata. Bumungad sa paningin niya ang mukha ni Darren na nakangiti, ngunit namumulang ilong at mga mata. Kumusta ng pakiramdam mo? Humikbi si Diana at basta na lang tumulo ang mga luha. Hinawakan niyang mukha ni Darren at hiniling na sana hindi yon isang panaginip. At kung panaginip man, sana'y hindi na maputol pa. Kasal mo ngayon, bakit nandito ka? Mahinang tanong ni Diana. Ikaw lang ang pakakasalan ko at wala ng iba. Hay, Iha. Nakangiting pagbati ni Corazon. Kumusta ka, Iha? Tanong naman ni Rodolfo. Nagtatakang palipat-lipat ang tingin ni Diana kay Darren at sa dalawang taong nakatayo sa tabi ng lalaki. Mahina niyang kinurot ang hita at napapikit siya. Totoo nga at hindi pa naginip. Sina mommy and daddy. Gustong bumangon ni Diana pero pinigilan siya ni Corazon. Kalma lang, Iha. Ingatan ang puso mo. Huwag ka nang bumangon at baka mabinat ka pa. Hindi kayo galit sa akin? Hindi. Kasalanan to ni Darren. Nilihim ka niya sa amin at ang mga bata. Ismid ni Corazon. Ma'am, ang ingay mo. Sa labas na muna. Mang, ingay mo. Sa labas na muna kayo ni daddy. Gusto kong masolo si Diana. Bahala nga kayo. Basta ako, kikitain ko ang mga bata. Nasasabik na saad ni Corazon at hinila palabas ng kwarto ang kanyang asawa. Bilisan mo, darling. Baka nasa labas na sila. Bumuntong hininga si Darren at pinahid ang luha sa pisngi ni Diana. Si Micaela. Huwag mo na siyang isipin. Baka balikan niya ang mga bata. Hindi mangyayari yon. Na-report na sa pulis ang ginawa niya. Kaya wala kang dapat ikabahala. Isa siyang lobo na nagpapanggap bilang isang mabait na tupa. Akala niya ay totoong hindi manggugulo si Micaela. Yun pala'y tahimik at pailalim na kumikilos. Dinamay pa nito ang mga inosenteng bata para makuha ang gusto. Wala nang hahadlang sa atin, Diana.
Tanggap ka na ni mommy and daddy kaya magpagaling ka na agad. Magpapakasal tayo. Dinukot ni Diana ang kwintas sa ilalim ng damit at ipinakita kay Darren ang 2 pendant. Nakatadhana tayo, di ba? Matagal na palang nasa yung puso ko. Ayan ka na naman sa kakornihan mo. Mahinang tumawa si Diana, kaya marahan na hinagka ni Darren ang kanyang noo. Makalipas ang 2 buwan, ikinasal si Darren at Diana. At 2 linggo silang nag-honeymoon sa Thailand. Habang ang mga bata ay nasa pangangalaga ng lolo at lola na sobrang saya sa kakulitan ng kambal. Saktong pag-uwi ni Darren at Diana, birthday ng kambal kinabukasan. Gusto kong malaman kung paano nabuo ang 2 to. Mahinang pinisil ni Diana ang kami ng 2 bata. Nakatulog ang mga ito nang hindi pa natatapos ang birthday party. Gusto kong maglasing nung gabing yun pero hindi ako sinipot ni Ezekiel sa bar. Lumabas ako para maglakad-lakad pero nakakita ko ng isang tangang babae. Sobrang lasing at gustong magpasagasa sa mga sasakyan. Napahagik-hik si Diana. Yun ang gabing hiniwalayan siya ni Jake kaya naglasing siya ng sobra. Tinulungan ko yung babae. Dinala ko sa hotel para pagpahingahin. Pero parang unggoy na kumapit sa akin at ayaw akong pakawalan. Nakagat ni Diana ang iba pang labi habang nakikinig sa karugtong. Hinalikan niya ako at dahil maganda siya ay natukso ako. Ayun, nabuo pa lang 2 makukulit na to. And after 2 years, pinagtagpo muli tayo ng tadhana. Niyakap ni Darren sa likuran si Diana at ipinato ang baba sa balikat ng babae. That one night mistake brought us forever. Kaya naman, humarap si Diana sa asawa at tinaasan ito ng kilay. Alam na niya kung anong iniisip nito. Nagulat pa siya nang itinaas ni Darren ang kamay at ipinakita ang hawak nito. Drink your pills na. Pasaway ka talaga. Natatawang kinuha ni Diana ang progestin-only pills at binuksan ang isang tableta. Ito'y uri ng birth control na pwedeng inumin ng tulad niyang may heart condition. Iniingatan ni Darren na hindi siya mabuntis dahil delikado sa kanya. Sapat na sa kanilang kambal na nagbibigay kasiyahan sa kanilang pamilya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.